Sana po natin, baka hindi tayo makatapos, mga kapatid. Opo. Si Mr. Manny Dizon, isang nagsusuri. Pagkatapos, isusunod natin si Mr. Ryan Ko. Ito po yung tanong ko, Brother Eli. Doon po sa Luke chapter 23, verses 42 to 43. Pakilagay sa screen. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ito po yung isang pinangakuan ng Panginoon na isasama niya sa paraiso yung isang magnanakaw. Ang tatanong ko lang po, Brother Eli, yung po bang ang Panginoon nung mamatay, and at the same time, namatay na rin yung magnanakaw, personal po ba niyang dinala sa paraiso? At saan po matatagpuan yung paraiso na sinasabi ng Panginoon doon? Let us examine first kung ano po ang laman ng nasa sa talata. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. If we are going to interpret this in the norms of man, para ba lalabas, nung oras na yon, magkakasama na sila pupunta sa paraiso. Alam niyo po, mali yung ganong aspeto Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ganun po si Kristo kung magsalita, nilalagyan niya ng ngayon Bibigyan ko kayo ng example, na kung magsalita siya, nilalagyan niya nung ngayon. Kung ang ibig sabihin, effective immediately, nilalagyan niya ng ngayon. Basahin natin at 5:25 ng Juan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang mga karinig ay mga bubuhay. Paggamit niya nung salitang ngayon, ine-emphasize niya, this present moment in time, sinasabi ko sa inyo, sabi niya, dumarating ang panahon at ngayon nga. Ibig niya sabihin, this present moment. Parang ganun yung sinabi niya sa Lucas. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ngayon, sinasabi ko na sa iyo, kakasamahin kita sa paraiso. Yung po kakasamahin, hindi naman magkasama na Kakasamahin. That is future. Kakasamahin kita sa paraiso. Ano po ibig sabihin? Si Kristo po, nung namatay sila pareho. Si Kristo bumaba pa sa ilalim. 3 days and 3 nights siya. Kung agad-agad sasama niya, maisasama niya sa ilalim, hindi sa paraiso. Pakinggan niyo sa unang Pedro 3. Pakilagay sa screen. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matwid dahil sa mga di matwid, upang tayo'y madalan niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Na iyan din ang kanyang iniyaon at ipinahayag ang pagtatagumpay sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga swail. Tanyo, na ang pagpapahinuod ng Diyos ay nanatili ng mga araw ni Noe, something like that. Nung pala po si Kristo mamatay, hindi naman siya agad bumunta sa langit Nangaral pa siya dun sa mga espiritong nakabilanggo na nung unang panahon ni Noe, mga swail. Yung mga swail nung panahon ni Noe, binilanggo ng Diyos. Pagkamatay ni Kristo, pinuntahan niya pa yun So, hindi agad siya pumanik sa langit. Ngayon, after 3 days, nag-resurrect siya, nabuhay siya uli. Pagkabuhay niya po mag-uli, 4 na pong araw pa siyang nangaral uli sa mga apostol bago siya pumanik sa langit. Basahin natin ang Gawa, Kapitulo 1. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Na sa kanila na may napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan pagkatapos na siya'y makapaghirap, na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Namatay siya, pumunta siya sa kalaliman, 3 days and 3 nights siya. Pagkatapos nun, nabuhay siya maguli, nangaral uli siya sa mga apostol. Nung pagkabuhay niya maguli, hindi siya pumunta sa langit agad. Nakisama pa siya. Kumain pa nga siyang kasama ng mga apostol
pagkabuhay niya maguli. Gis 39 ng Juan hanggang 40. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng 3 araw, at siya'y itinalagang mahayag. So hindi siya agad pumunta sa langit. Ano ngayon ang kahulugan nung sinabi niya doon sa magnanakaw? Sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Yun ho, kakasamahin, sa hinaharap pa po yun. Actually, yung magnanakaw na yun, wala pa sa paraiso yun ngayon. Bakit po? Asan ba yung paraiso? Pakinggan nyo sa 2 Korinto. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, ewan ko. O maging sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Inagaw siya hanggang sa 3 langit. Alin ba yung pinag-agawan na yun? Ano ba yun? Basa. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. So, ang paraiso po nasa 3 langit. Doon po pumunta si Kristo nung siya'y pumanik sa 3 langit. Wala ho siyang kasama ron. Nang pumunta siya, siya lang mag-isa. Hindi niya kasama yung magnanakaw. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa 4:8 ng Efeso. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan. Yung bumaba sa kailaliman ng lupa, di ba nung 3 araw, bumaba siya sa kalaliman. Yung bumaba, siya rin namang umakyat. May kasama ba siya? 1, 3. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Kaya po, nung pumanik siya, siya mag-isa lang pumanik. Ano ibig sabihin? Kakasamahin kita sa paraiso. Pagdating pa ng araw yon, yung mga maliligtas, kasama yung magnanakaw, kasama si San Pablo, kasama San Pedro, kasama yung mga unang Kristiyano, dadalhin niya dun sa paraiso. Alam niyo kung kailan yon? 14:1. Pakinggan niyo po. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Mangyayari yun. Pagbalik niya uli, muling paparito ako. Mauuna na ako, hahanda ko yung kalalagyan nyo. I will prepare a place for you. Pag na-prepare ko na, babalikan ko kayo. Bumalik na hubas siya. Hindi pa. O, yung magnanakaw nandito pa. Ba't sabi ni Kristo, kakasamahin niya? Sabi naman niya, kakasamahin niya. Hindi naman niya sinabing, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon magkasama na tayo sa paraiso. Wala pa Sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. Magaganap yon pagdating niya po. Ganun po yan. Salamat po. Ang relihiyon kailangan ng tao para maligtas. Kasi yung relihiyon, ang kahulugan nun, pagsamba. Pag sinabi mo hindi kailangan ng relihiyon, para mo sinasabi hindi kailangan ng pagsamba. Yung relihiyon na galing sa salitang Grego, sa Bibliang Grego na threskia, ang isang kahulugan nun, pagsamba. Pakilagay mo nga sa screen, Sis Luz. Ito po, threskia, from a derivative of G2357, ceremonial observance, religion, worshiping. Ayan. Yung threskia, yun ang isang kahulugan nun ay relihiyon o pagsamba. Pag sinabi mo hindi kailangan ng relihiyon, hindi mo na kailangan sumamba. Paano ka maliligtas? Kailangan tayo sumamba o maglingkod sa Diyos. Sumunod sa mga
kautusan. Yun ang tinatawag na ceremonial observance. Pagsunod sa mga palatuntunan ng Diyos. Kaya, biblically speaking, pag-uusap na makabiblia, kailangan ang relihiyon. Kaya lang, hindi yung relihiyong inimbento ng tao o itinayo ng tao. G-stress ng Roma. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Pero mga tao nagtayo ng kanilang sariling relihiyon, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya kung kailangan ng relihiyon, yung relihiyong ang Diyos ang nagtayo, ang Diyos ang nagturo. Pero yung itinayo ng tao, hindi yun ang kailangan. Kaya ginagawa nila, dinadaan nila sa filosofya, siguro wala silang tiwala sa relihiyon, mismo silang gumawa. Pero pag ang relihiyon, yung kaparaanan nun ay galing sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin hindi kailangan yon. Kailangan yon sa kaligtasan. Ngayon, yung tanong na yun na kailangan ba ang relihiyon? Kailangan yon. Kailangan nating makipag-ugnay sa Diyos. Ang kahulugan kasing isa ng relihiyon ay relihiyon. Muling pag-uugnay. Kaya nga, relihiyon. Sa Latin ay religio. Religio, muling pag-uugnay, muling pagtatali. Ang tao kasi nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Sinasabi yan sa 5:25 ng Jeremias. Ang inyong mga kasamaan ang nangaghiwalay ng mga bagay na ito, at ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil sa inyo ng kabutihan. Kaya, ang kasalanan ng tao ang naghiwalay sa atin sa Diyos. Kaya kung nahiwalay ang tao sa Diyos, kailangan siyang mabalik uli, magkaroon ng relihiyon, religare, religio, o muling pag-uugnay. Kumbaga sa isang termino pa ay reconciliation o reconciliation. Yun ang diwa ng tinatawag na salitang relihiyon. At yun ay paraan ng Diyos ang tunay na relihiyon na dapat nating tanggapin na kailangan natin sa kaligtasan. Basahin natin 5:19 ng 2 Korinto. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Ayun, merong salita ng pagkakasundo. Merong word of reconciliation. Basahin mo sa English, kapatid na Daniel. To wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Has committed unto us the word of reconciliation. Ang salita ng pagkakasundo. Para makasundo uli ng Diyos ang tao na nahiwalay dahil sa kasalanan, kailangan yung word of reconciliation, and that constitute the true religion in the Bible. Yun ang bumubuo ng tamang relihiyon sa Biblia. Yung salita ng pagkakasundo na ipinagtiwala ng Diyos sa mga alagad, sa mga apostol. Yun ang ating mababasang aral sa Biblia na magtatali uli sa atin sa Diyos. Ibabalik tayo sa Diyos, kaya religio, relegare, religion sa Kastila. Religare sa Latin at religio. Tapos sa Kastila, religion. Sa English, religion. Sa Tagalog, relihiyon din. Pero yan ay, kabuuan yan yung aral, pagsamba, pagsunod sa Diyos. Kailangan yan, kapatid. Hindi ilalagay yan sa Biblia kung hindi kailangan. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay isa. Kung wala ang anak, walang Diyos. Kung walang Espiritu, walang Diyos. Kung wala yung Ama, walang Diyos. Ganun po kasi yun eh. Hindi totoo na iisa lang yung Ama, yung Anak at saka Espiritu Santo. Hindi po totoo yun. Basahin natin ang Henesis, kapatid na Mel, 1 at versikulo 26. At sinabi ng Diyos,
lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kung nag-iisa siya, sino ang kakausapin niya? Ano ba ang Diyos? Hindi naman ang Diyos parang ano na kagaya ng tao na nasisiraan ng ulo na kinakausap yung sarili niya. At saka ang Diyos marunong ng grammar yon. Kaya nga ang sabi niya, lalangin natin. Bakit natin? Kasama siya. Ikaw naman, sasabihin mo iisa siya. Ba't naman iisa siya? May kausap siya. Hindi ba? Ang Biblia, tama ang pagkasabi, nung lalalangin ng Diyos ang tao, sabi niya, may kasama siya. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at wangis. Sino ba ang kausap niya na pareho sila ng larawan, magkamukha sila, magkawangis sila? Sino yung kausap niya na yon? Basahin natin ang Kolosas 1, versikulo 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Brad Mel, sino yung kapareho ng larawan ng Diyos? Ang anak po, kapatid na Eli. Oo, kahit naman sa literal mo daanin sino ang unang-unang kamukha ng anak? Di ba, mas madalas ang kamukha ng anak yung magulang, Brad Mel? Tama po yon. Ayan. Kaya ang kamukha ng ama, yung anak niya, si Kristo yon. Siya ang kanyang kalarawan. 1:3 ng Ebreo. Basa. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. At umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ayan, yung palang lumuklok sa kanan ng Diyos, yung lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan, siya ang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos, kamukha ng Diyos, yung nakaluklok sa kanyang kanan. Sino ba yung nakaluklok sa kanan niya na kamukha ng Diyos? Sa Kolosas 3, versikulo 2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sino yung nakaupo sa kanan ng Diyos, Brad Mel? Di ba si Kristo? Opo, maliwanag po. Di ba si Kristo yung nakaupo sa kanan ng Diyos, ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos? Tama? Tama po, kapatid na Eli. So, ang kamukha ng Diyos at kawangis ng Diyos yung kanyang anak. Tama? Tama po yan. O sino ang kausap ng Diyos nung sabihin niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangis? Hindi ba yung kanyang kamukha? Tama po yun, kapatid na Eli. Sino ba yon? Nakasama ng Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Basahin natin ang Juan 1:1 hanggang 2. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sino yung kasama ng Diyos nung ginagawa ang lahat ng bagay? Sino kasama ng Diyos, Brad Mel? Ang tawag po ni San Juan, verbo po, kapatid na Eli. Ilagay mo nga uli yung Juan 1:1 sa screen. Sabi ng Biblia, nang pasimula ang berbo ay suma sa Diyos. Ano ba naiintindihan mo dun sa salitang suma sa Diyos? Yung berbo ba mismo, yung kanyang sinasakanyahan, Daniel? Hindi po, kapatid na Eli. May magkaiba po silang kalagayan, kapatid na Eli. Oo, tama. Sabi kasi sa English, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Nakasama ng Diyos yung Word, yung verbo. At yung verbo, Diyos din yun, sabi ni San Juan.
Sa Ilocano, ang sabi doon, idi punganay ada ti verbo. Ket ti verbo ada iti Dios. Ket ti verbo isu Dios. Dos. Isu metlaing adat idi punganay iti Dios. Dagiti isu amin na paadada gapuken kuana. Ket no isu awan tinapaada kadagiti ada. Okay, tamo na. Kung wala siya, walang kasama na siya ng Diyos eh. Kaya nga gumawa ang Diyos ng lahat ng bagay, kasama siya. O ngayon, sino ba yung verbo na kasama ng Diyos sa 14, Brad Mel? At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Yan pala yung bugtong ng Ama, siya pala yung ipinanganak ng Ama, yung verbo. Si Kristo yan. Yung Ama at saka si Kristo, mag-ama ang tawag ng Biblia. Iba yung Ama, iba yung anak. Ano ang sabi ng ating Panginoon Kristo tungkol sa Ama, kapatid na Mel? Pakibasa mo nga yung 14:28 ng Juan. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Oh, the Father is greater than me. My Father is greater than I. Sa Ilocano, tani Ama, dakdakel ngem siyak. Tamo? Ni Ama, dakdakel ngem siyak. My Father is greater than me. O di hindi siya yung Ama, sasabihin mo, siya rin yung Ama, siya rin yung Espiritu Santo. Anong oneness? Meron ka bang mababasa sa Bibliang oneness? I-type mo nga yung oneness, Brad Mel, kung merong ganun salitang oneness sa Biblia. Oneness. Sinerge po ng computer sa buong Biblia, ang resulta po, kapatid na Eli, ay no word or phrase found. Hindi totoo yan. Sa Biblia, iba yung Ama sa anak eh. Ang katunayan, pati nga Espiritu Santo, iba sa Ama at anak eh. Mateo 3:16. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Panapakaliwanag yan na binobotismohan yung anak nandun sa ilog ng Jordan kasama si Juan. Pagkabotismo, umahon siya. Tapos nabuksan yung langit, ang Espiritu Santo dumadating sa kanya, bumababa. Di yung Espiritu Santo nasa langit. Yung anak nandun sa ilog ng Jordan, pareho ba yon? Nandun sa ilog ng Jordan yung anak, yung Espiritu Santo bumababa sa langit. Magkaiba sila. O tapos, may nagsalita sa langit, ito ang aking anak. Nasa langit naman yung Ama. Si Kristo nasa ilog ng Jordan. O yung Espiritu Santo nasa pagitan nilang dalawa. Magkakaiba yan, kapatid. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Siyempre, iba. Kaya nga Kristo eh. Alam mo kapatid, kung aalamin mo ang kahulugan ng salitang Kristo, yon ay anointed. Anointed o pinahira ng langis. Pagka anointed, may nagpahid sa kanya, mas mataas sa kanya. Pag siya pa rin ang Ama, bawal mong tawagin yung Ama na anointed. Lalabas may mas mataas pa sa Ama. Pag tinawag mo yung Ama na anointed, mali yun. Kasi ang anointed si Kristo, ang nagpahid sa kanya ang Ama. The Father anointed Him. Sinasabi ni Kristo yan, the Father anointed Him with the oil of gladness. Nasa Hebreo yan, ganito po ang ating mababasa. Thou hast loved righteousness and hated iniquity.
Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. So, mas mataas yung Ama kay Kristo. Tinatanggap ba ni Kristo na mas mataas ang Ama kaysa sa Kanya? Basahin natin ang Juan. Ganito ang ating mababasa sa 14:28. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. My Father is greater than I. Napakaliwanag. Hindi siya yung Ama. If He was the Father, hindi niya sasabihin yan. But He said, my Father is greater than I. Bakit? Yun nga nag-anoint sa Kanya. Hindi siya matatawag na Kristo kung walang nag-anoint sa Kanya. Masama namang sabihin mo, yung Ama ang anointed. Sino pa mag-a-anoint sa Ama? He is the highest power in the universe. Siya ang pinaka-superior at saka supremong power. Kaya hindi pwedeng ang Ama ay pahiran pa ng kahit na sino. Ang Amang nagpahid at ang pinahiran niya si Kristo. Kaya nga ang tawag sa Kanya, Kristo. Ang Kristos, ang kahulugan sa Griego ay anointed. Sa Ebreo, Messiah. Yan. Sa ating Tagalog at sa Kastila, Kristo, ang kahulugan nun, anointed o pinahiran. Ang nagpahid yung Ama dahil mas dakila yung Ama. Yung anak, sinugo. Ang nagsugo, yung Ama. Ang sabi ni Kristo sa isang talata ng Juan ganito, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. pakibasa nga sa Cebuano yan, kapatid. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, ang ulipon dili labaw sa iyang agalon, ug ang gisugo dili labaw sa nagsugo kaniya. Ayan. Si Kristo'y sinugo ng Ama, di mas mataas ang Ama. Magkaiba sila ng kalagayan. Although magkaisa sila sa maraming bagay, magkaisa sila ng Ama, pareho silang Diyos, pareho rin sila na may kapangyarihan, pareho silang pag-ibig, pareho sila ng prinsipyo, maraming bagay, pareho sila ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa, sabi niya, pero ang Ama ay dakila kaysa kay Kristo. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Yung Ama, Anak, at Espiritu Santo ay isa. Kung wala ang anak, walang Diyos. Kung walang Espiritu, walang Diyos. Kung wala yung Ama, walang Diyos. Ganun po kasi yun eh. Hindi totoo na iisa lang yung Ama, yung Anak at saka Espiritu Santo. Hindi po totoo yun. Basahin natin ang Henesis, kapatid na Mel, 1 at versikulo 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kung nag-iisa siya, sino kakausapin niya? Ano ba ang Diyos? Hindi naman ang Diyos parang na kagaya ng tao na nasisiraan ng ulo na kinakausap yung sarili niya. At saka ang Diyos marunong ng grammar yon. Kaya nga ang sabi niya, lalangin natin. Bakit natin? Kasama siya. Ikaw naman, sasabihin mo iisa siya. Ba't naman iisa siya, may kausap siya? Hindi ba? Ang Biblia, tama ang pagsasabi, nung lalalangin ng Diyos ang tao, sabi niya, may kasama siya. Lalangin natin ang tao. Ayon sa ating larawan at wangis. Sino ba ang kausap niya na pareho sila ng larawan? Magkamukha sila. Magkawangis sila. Sino yung kausap niya na yon? Basahin natin ang Kolosas 1, versikulo 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Radnel, sino yung kapareho ng larawan ng Diyos? Ang anak po, kapatid na Eli. Oo, kahit naman sa literal mo daanin Sino ang unang-unang kamukha ng anak? Di ba, mas madalas ang kamukha ng anak yung magulang, Radnel? Tama po yon. Kaya ang kamukha ng ama, yung anak niya, si Kristo yon.
siya ang kanyang kalarawan. 1:3 ng Ebreo. Basa. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. At umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ayan, yung palang lumuklok sa kanan ng Diyos, yung lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan, siya ang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Kamukha ng Diyos, yung nakaluklok sa kanyang kanan. Sino ba yung nakaluklok sa kanan niya na kamukha ng Diyos? Sa Colosas 3, versikulo 2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sino yung nakaupo sa kanan ng Diyos, Brad Mel? Di ba si Kristo? Opo, maliwanag po. Di ba si Kristo, yung nakaupo sa kanan ng Diyos, ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos? Tama? Tama po, kapatid na Eli. So, ang kamukha ng Diyos at kawangis ng Diyos, yung kanyang anak. Tama? Tama po yan. O, sino ang kausap ng Diyos nung sabihin niya, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangis? Hindi ba yung kanyang kamukha? Tama po yun, kapatid na Eli. Sino ba yon? Nakasama ng Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Basahin natin ang Juan 1:1 hanggang 2. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sino yung kasama ng Diyos nung ginagawa ang lahat ng bagay? Sino kasama ng Diyos, Brad Mel? Ang tawag po ni San Juan, verbo po, kapatid na Eli. Ilagay mo nga uli yung Juan 1:1 sa screen. Sabi ng Biblia, nang pasimula ang berbo ay suma sa Diyos. Ano ba naiintindihan mo dun sa salitang suma sa Diyos? Yung berbo ba mismo, yung kanyang sinasakanyahan, Dadmel? Hindi po, kapatid na Eli. May magkaiba po silang kalagayan, kapatid na Eli. Oo, tama. Sabi kasi sa English, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Nakasama ng Diyos yung Word, yung berbo. At yung berbo, Diyos din yun, sabi ni San Juan. Sa Ilocano, ang sabi doon, idi punganay ada ti verbo. Ket ti verbo ada iti Diyos. Ket ti verbo isu Diyos. Dos. Isu metlaing adat idi punganay iti Diyos. Dagiti isu amin na paadada gapuken kuana. Ket no isu awan tinapaada kadagiti adak. Okay, tamo na. Kung wala siya, walang kasama na siya ng Diyos eh. Kaya nga gumawa ang Diyos ng lahat ng bagay, kasama siya. O ngayon, sino ba yung berbo na kasama ng Diyos? Sa 14, Brad Mel. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Yan pala yung bugtong ng Ama, siya pala yung ipinanganak ng Ama, yung berbo. Si Kristo yan. Yung Ama at saka si Kristo, mag-ama ang tawag ng Biblia. Iba yung Ama, iba yung anak. Ano ang sabi ng ating Panginoon Kristo tungkol sa Ama, kapatid na Mel? Pakibasa mo nga yung 14:28 ng Juan. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako
at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Oh, the Father is greater than me. My Father is greater than I. Sa Ilocano, tani Ama, dakdakel ngem siyak. Tamo? Ni Ama, dakdakel ngem siyak. My Father is greater than me. O di hindi siya yung Ama, sasabihin mo, siya rin yung Ama, siya rin yung Espiritu Santo. Anong oneness? Meron ka bang mababasa sa Bibliang oneness? I-type mo nga yung oneness, Brad Mel, kung merong ganun salitang oneness sa Biblia. Oneness. Sinerge po ng computer sa buong Biblia, ang resulta po, kapatid na Eli, ay no word or phrase found. Hindi totoo yan. Sa Biblia, iba yung Ama sa anak eh. Ang katunayan, pati nga Espiritu Santo, iba sa Ama at anak eh. Mateo 3:16. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati, at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. Napakaliwanag yan na binobotismohan yung anak nandun sa ilog ng Jordan kasama si Juan. Pagkabotismo, umahon siya. Tapos nabuksan yung langit, ang Espiritu Santo dumadating sa kanya, bumababa. Di yung Espiritu Santo nasa langit. Yung anak nandun sa ilog ng Jordan, pareho ba yon? Nandun sa ilog ng Jordan yung anak, yung Espiritu Santo bumababa sa langit. Magkaiba sila. O tapos, may nagsalita sa langit, ito ang aking anak. Nasa langit naman yung Ama. Si Cristo nasa ilog ng Jordan. O yung Espiritu Santo nasa pagitan nilang dalawa. Magkakaiba yan, kapatid. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. One saved, always saved. Totoo daw po yan? Hindi po totoo yan. One saved, always saved. One saved, but if you are not going to be careful, you will not be saved in the judgment day. Mapapahama ka po. Pakinggan nyo ha. Sa 2 Korinto 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. O, tinyo, tinatakwil din ng Diyos ang tao eh. Yan, nasa kanya na si Kristo. Sumasampalataya na siya. Pero itinatakwil pa eh. Bakit? Meron po kasing dahilan para ang Diyos itakwil niya ang tao. Pag nagpabaya ka, kahit na inailigtas ka niya na sa kasalanan, inalis ka niya na sa kadiliman, nagpabaya ka, tatakwil ka niya. Pakinggan niyo ang unang Kronika 28:9. At ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ng lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Ayan. Sabi diyan, kung pangitaon mo siya, hikaplagan mo siya. Apan kung biyaan mo siya, isalikway ikaw niya sa walay katapusan. Di ba? Itatakwil ka rin niya pagka ikaw ay pababayaan mo ang Diyos. Kaya dapat, once you are saved from the power of darkness, and once you have known the righteousness of our Lord, mag-iingat ka. Pag hindi ka nag-ingat, mahihiwalay ka rin. Si Judas nga apostol pa kung nagtraidor, napahamak. Di ba? Napakarami pong mga napahamak ng una, hindi na natili, nahiwalay.
Pakinggan nyo sa Efeso 4:18 hanggang 19. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos Dahil sa kahangalang nasa kanila, Dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. yun, sabi ng Biblia, sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, nahiwalay sila. O di dating kasama ng Diyos yan. Nahiwalay sila sa Diyos. At alam nyo yung nahiwalay sa Diyos, dati mo nang kasama ang Diyos, tapos humiwalay ka, wala ka pong kaligtasan nun. Sa 4:6 ng Ebreo. Pakinggan nyo po. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yan, wala na pong pag-asang mabago pa sa pagsisisi yung nakaliwanag na, nakalasap na ng salita, nakaalam na ng kapangyarihan ng panahon darating, at saka nahiwalay sa Diyos. Kaya yung salita na once saved, always saved, wala pong ano yan. Walang batayan sa Biblia yan. Mali pong aral yan, kapatid. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Pwede bang pakipaliwanag mo yung tungkol sa doktrina na once saved, always saved? Ito ba ay sinasang-ayunan ng Biblia o ano? Alam mo, kapatid, hindi totoo yung once saved, always saved. Ang salvation nag-uumpisa sa pananampalataya. Pag ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo, then nag-umpisa na yung salvation. That is the first step to salvation, to have faith in the Lord Jesus Christ. But you must not only have faith, you must continue. 8:31 of the book of John, it says, Then said Jesus to those Jews which believe on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Therefore, it is very clear in the verse that some of the Jews have faith in him already. They believed on him. And what he said is, if those that believe will continue in my word, then ye are my disciples indeed. So to become a real disciple, or undoubtedly a disciple of Christ, you have to continue in the word of Christ. You have to continue in his teachings. You do not stop there by faith. Because even though you have faith, there are those who have faith that falls later. Let us read in the book of 1 Timothy, chapter 5, verse 11, 12. But the younger widows refuse, for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry, having damnation because they have cast off their first faith. Tagalogin natin. Ngunit tanggihan mo ang mga batang babaeng bao, sapagkat pagkakaroon nila ng masamang pita na hiwalay kay Kristo ay nagsisipagnasang mag-asawa na nagkakaroon ng kahatulan sapagkat itinakwil nila ang unang pananampalataya. Tinan mo, itinakwil nila yung unang pananampalataya. What they have started, nagkaroon silang pananampalataya, nasa first step na sila ng salvation, ay itinakwil nila bandang huli, nag-asawa sila, kinalimutan nila yung aral. So hindi totoo na yung once saved, always saved. Kasi nasa first step na ng salvation, saved na. Na-save na sa world, na-save na sa kasalanan. Tapos, itinakwil nila yung unang nilang pananampalataya, so hindi na sila maliligtas. Anong katunayan? Yung first step of salvation, yun ng faith, you are saved by faith. 2:8 ng Efeso. For by grace are ye saved through faith. How are you saved? By grace, you are saved through faith. But if you are going to live that faith, are you going to be saved? Let us read 5:12 of 1 Timothy. Having damnation because they have cast off their first faith. Although they are already saved by faith,
through grace and faith, but if they leave that faith, they will be having damnation. O, totoo ba ngayon yung once saved, always saved? If you will leave the faith, although you are saved in faith, if you leave that faith, you will receive damnation. Katunayan, 13:5 of the book of 2 Corinthians. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Sa Tagalog, it says, Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na? o kita mo, kahit nasa pananampalataya, kahit saved ka na sa pananampalataya, nasa iyo na si Kristo. Eh pag hindi ka mananatili sa pananampalataya, iiwanan ka ni Kristo, itatakwil ka. So hindi totoo yung once saved, always saved. Another proof is in the book of Hebrews, chapter 6, verses 4 and 6. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Kagaya natin sa Ilocano. Tasaan na mabalin, adagiti nalawagan iti naminsan, ket naramanan dati sagot a nailangitan, ket naaramid da a mairaman iti Espiritu Santo, ket naramanan da tinaimbag asa uti Dios, ken dagiti pannakabalin ti biag a mapasungad. Ket kalpasan na, simminada, saan a mabalinen a pabaruen ida iti panagbabawi. Idinto nga inlansada manen a maipaay kadakwada ti anak ti Dios, ket iso imbabainda iti sangwanan dagiti amin at tao. Ayan, sa Tagalog, Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. ang liwanag niyan, kahit na naligtas ka na dahil sa pananampalataya, eh kung hindi ka naman mananatili, nahiwalay ka, ay wala ka ng pag-asa. Kaya yung doktrina, once saved, always saved, yan po ay kalaban ng Biblia. Yan po ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. I hope you understood. Brother Eli, salamat sa iyong paliwanag. At nagpapasalamat ako sa pagtanggap mo, pagsagot mo ng aking mga napakaraming tanong.